Sabi. Ang tunog lang ng kanyang mamahaling pluma na tumatama sa mesa ang naririnig sa buong silid. Tik, tik, tik. Bawat tunog ay kontrolado. May ritmo. Tulad ng lahat ng bagay sa buhay ni Yuan. Ngunit ang ritmong iyon ay biglang binasag ng isang salita. Kailangan ng proyektong ito ng kaluluwa. Ang salitang iyon, mula kay Mr. Sandoval, ang pinakamatandang miyembro ng board, ay parang isang suntok sa sikmura ni Yuan. Kaluluwa. Isang salitang hindi nasusukat ng datos. Isang salitang hindi mailalagay sa isang spreadsheet. Ito ang salitang kinamumuhian niya. Naramdaman ni Yuan ang pamilyar na panlalamig na gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang pakiramdam na pilit niyang tinatakasan sa loob ng 10 taon. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. With all due respect, sir, sagot ni Yuan, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Ang ipinapakita ko sa inyo ay hindi haka-haka. Ito ay resulta ng 3 buwang market analysis. Bawat desisyon ay suportado ng numero. Ang tagumpay ay hindi nangangailangan ng kaluluwa. Ang kailangan nito ay estratehiya. Ang mga numero mo ay perpekto, Yuan. Walang duda. Sabi ng isa pang board member, si Mrs. Reyes. Pero parang walang buhay, walang puso. Ang Project Genesis, ang pinakamalaking kampanya natin. Kailangan nating kumonekta sa mga tao, hindi lang sa kanilang mga wallet. Huminga ng malalim si Yuan. Ito na naman sila. Ang mga salitang puso, konekta, kaluluwa. Mga salitang nagpabagsak sa kumpanya ng kanyang ama. Mga salitang sumira sa kanilang pamilya. At ano ang solusyon na naiisip ninyo? Tanong niya. Hindi na itinatago ang pait sa kanyang boses. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board bago muling nagsalita si Mr. Sandoval. Meron kaming mungkahi. Isang creative consultant mula sa labas. Isang tao na makakapagbigay ng bagong pananaw. Isang tao na hindi takot sa gulo. Gulo. Chaos. Isa pang salita na kinasusuklaman niya. Hindi! Mabilis na sagot ni Yuan. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pundasyon ng kaayusan at disiplina. Hindi ako magpapapasok ng isang wild card para sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi ito pakiusap, Yuan. Maring sabi ni Mr. Sandoval. Ito ay isang ultimatum. Kunin mo ang consultant o ibibigay namin ang Project Genesis sa ibang team. Ang pangalan niya ay Sky. Mag-uumpisa siya bukas. Natapos ang pag-uusap. Walang nagawa si Yuan kundi ang tumango. Pagbalik niya sa kanyang opisina, ang kanyang santuwaryo ng kaayusan, naramdaman niya ang unti-unting pag-atake ng panik. Puti ang mga pader. Itim ang mga muebles. Walang kahit anong palamuti, maliban sa isang maliit at nakatagong picture frame sa kanyang drawer. Ang larawan ng kanyang ama, nakangiti. Bago gumuho ang lahat, isinara niya ang drawer. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Kinabukasan, eksaktong 8:00 ng umaga, nasa opisina na si Yuan. Maayos ang lahat. Nakalinya ang kanyang mga pluma. Walang kahit isang alikabok sa kanyang mesa. Naghihintay siya. 8:30. Wala pa rin ang consultant. 9:00, nagsimula ng kumulo ang dugo niya. 9:15, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang babae na parang isang buhay na pagsabog ng kulay. Magulo ang buhok na may mga hibla ng kulay asul. Suot niya ay isang maluwag na damit na may mga mantsa ng pintura at sandamakmak na pulseras na lumilikha ng ingay sa bawat galaw niya. Siya si Sky, ang gulo sa anyong tao. Sorry, I'm late. Sabi niya na parang walang anumang problema. Ang ngiti niya ay nakakasilaw. May dala siyang isang malaking paper cup ng kape. Grabe ang traffic at may nakita akong pusa na kailangan ng tulong. Hindi sumagot si Yuan. Tinitigan lang niya ito mula ulo hanggang paa. Okay.
Sungit! Bulong ni Sky sa sarili, pero sapat na para marinig ni Yuan. Inilapag niya ang kanyang malaking bag sa isa sa mga mamahaling upuan at kasabay nito, natabig niya ang kapeng hawak. Tumapon ang mainit na likido sa ibabaw ng pinakaimportanteng dokumento sa mesa ni Yuan. Ang plano para sa Project Genesis. Napatayo si Yuan. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa kanyang gilid. Hindi siya makapagsalita sa tindi ng galit. Ay, nako! Sorry! Sorry talaga! Nagmamadaling kumuha ng tissue si Sky mula sa kanyang bag pero lalo lang kumalat ang mancha. Huwag mo nang hawakan. Utos ni Yuan. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Natigilan si Sky at napatingin sa kanya. Ngayon lang nawala ang nangiti sa mukha nito. Nakita niya ang matinding galit sa mga mata ng CEO. Look, aksidente lang, sabi niya. Pinulot ni Yuan ang basang papel. Ang tinta ng kanyang perpektong plano ay nagkakalat na. Aksidente, gulo. Kawalan ng profesionalismo. Ito ba ang kaluluwa na kailangan ng kumpanya ko? Tumaas ang kilay ni Sky. Wow, okay. Ito lang ang masasabi ko sa plano mo, sir. Kinuha niya ang isang malinis na folder mula sa mesa at binuklat ito. Tiningnan ko to kagabi. Puro numero, walang emosyon. Walang kwento, walang buhay. Kung ito ang plano mo, mas mabuti pang matapunan na lang ng kape. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang digmaan ng dalawang magkaibang mundo. Ang kaayusan, laban sa gulo. Tumayo si Sky. Hindi tayo magkakasundo kung ganyan kakakitid mag-isip. At hindi tayo magkakatrabaho kung ganyan kakawalang ingat. Ganti ni Yuan. Ngumiti si Sky. Isang nangiting mapanghamon. Well, good luck sa Project Genesis mo, Mr. CEO. Sana mahanap mo ang kaluluwa niyan sa mga numero mo. Tumalikod na ito at naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang mga pulseras ay parang isang pang-asar na paalam. Naiwan si Yuan sa kanyang perpektong opisina na ngayon ay may isang malaking mantsa ng gulo sa gitna. Tinawag niya ang kanyang assistant sa intercom. Carla, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, pero nakakatakot. Yes, sir? Hanapin mo lahat ng paraan para legal na ma-terminate ang kontrata ng babaeng yon. Huminga siya ng malalim. Agad-agad. Isinara ni Sky ang pinto ng kanyang apartment ng malakas. Isang malutong na blag. Ang umalingaw-ngaw sa espasyo na puno ng kulay, buhay at malikhaing gulo. Agad niyang inihagis ang kanyang bag sa isang sofa na natatabunan na ng mga libro at sketchpad. Nakakainis! 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 Sigaw niya sa hangin. Ang kanyang studio type na apartment ay ang kabaligtaran ng opisina ni Yuan. Walang puting pader dito. Ang isa ay brick wall na may mga nakasabit na kung ano-anong likha niya. Ang isa naman ay puno ng mga post-it notes na may iba't ibang ideya. Ang sahig ay may mga patak ng tuyong pintura. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang santuwaryo, ang kanyang organisadong gulo. Pero ngayon, parang sinisikip siya nito. Ang mukha ni Yuan, ang malamig, perpekto at walang emosyon nitong mukha ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang isa siyang dumi na kailangang linisin. Ang boses nito nakasing talim ng kutsilyo. Walang kaluluwa. Bulong ni Sky, inaalala ang sarili niyang mga salita. Hindi. Siya ang walang kaluluwa. Isa siyang robot na nagkatawang tao. Lumapit siya sa isang blangkong canvas na nakasandal sa pader. Sa isang iglap, kinuha niya ang isang tubo ng itim na pintura. Piniga ito ng direkta sa canvas at sinimulang ikalat gamit ang kanyang mga daliri. Hinayaan niyang dumaloy ang lahat ng kanyang inis at pagkadismaya sa bawat hagod. Bakit ba siya pumayag sa trabahong ito? Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang amoy ng turpentine at lumang papel.
Ang boses ng kanyang mentor, si Mang Ben, isang matandang pintor na nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Ang tunay na sining. Sky, sabi nito sa kanya isang hapon habang nagpipinta sila, ay hindi kayang ikahon. Ito ay magulo. Ito ay hindi perpekto. Ito ay buhay. Huwag na huwag mong hahayaang patayin ng kahit sino ang apoy sa loob mo para lang magkasya ka sa kanilang maliit na kahon. Si Mang Ben, ang taong bigla na lang nawala sa mundo ng sining, iniwan si Sky na may maraming tanong at isang malalim na takot sa corporate world na tila lumamon sa kanyang mentor. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili niyang maging freelance, malaya at walang amo. Pero ang kalayaan ay may presyo. Dinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan. Maya, bagsak ako. Bungad ni Sky pagkasagot ng tawag. Ano ang nangyari? Unang araw pa lang Sagot ni Maya mula sa kabilang linya. Nangyari? Ang CEO? Yun ang nangyari. Si Mr. Perfect, Mr. Robot, Mr. Allergic sa gulo. Natapunan ko lang naman ng kape yung napaka-importante niyang plano. At kung makatingin siya, parang pinatay ko na ang buong lahi niya. Narinig ni Sky ang pagbuntong hininga ni Maya. Sky, alam mo namang delikado ka talaga pag may hawak na kape. Pero seryoso, anong gagawin mo? Napaupo si Sky sa sahig. Hindi ko alam. Gusto ko nang umayaw. Pero, kailangan ko ng pera, May. Huli na ang bayad sa upa ko. At gusto kong patunayan sa sarili ko at sa mga taong tulad niya na ang paraan ko ay may halaga. Natahimik sandali sa kabilang linya. Kung ganon, sabi ni Maya, labanan mo siya. Pero huwag mo siyang labanan sa paraan niya. Labanan mo siya bilang isang artist. Gamitin mo ang pagiging magulo mo bilang sandata. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Sky sa kontratang nakapatong sa kanyang mesa. Binigyan siya ng kopya kahapon. Kinuha niya ito at sinimulang basahin. Bawat salita, bawat linya. Naghahanap siya ng kahit anong pwedeng gamitin. At doon niya nakita. Nakatago sa ilalim ng termination clause, isang maliit na subsection. Nakasulat doon na kung ang kumpanya ang unang mag-terminate ng kontrata nang walang malinaw at mabigat na dahilan, obligadong bayaran ang consultant ng katumbas ng 3 buwang sweldo bilang danyos. Ang pagtapon ng kape ay tiyak na hindi isang mabigat na dahilan. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Sky. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay handa ng mag-type. Sinimulan niyang buuin ang isang email. Professional, direkta, at may patama. Subject: Following up on our productive first meeting. Dear Mr. Yuan, thank you for your time today. It was illuminating. I understand that my methods may seem unorthodox to you. I also understand your desire to terminate our contract as per your instruction to your assistant. However, I would like to direct your attention to Section 7, subsection B of the contract you prepared. It specifies a significant penalty for termination without just cause. I believe my clumsiness with coffee, while regrettable, does not meet the legal definition of just cause. I am ready to bring the soul your board is looking for, but it will be on my terms, using my process. The chaos has value. See you on Monday. Sincerely, Sky. Your creative consultant. Pinindot niya ang send bago pa siya magbago ng isip. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at perpektong opisina, tumunog ang isang cellphone. Binasa ni Yuan ang email sa kanyang screen. Habang binabasa niya ito, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyari. Isang sulok ng kanyang labi ang bahagyang umangat. Isang ngangiti na halos hindi mo mapapansin. Kinuha niya ang telepono at mabilis na nag-reply. Ang sagot niya ay 3 salita lang. Lunes, 8 ng umaga.
Eksaktong 8:00 ng umaga ng Lunes, naroon na. Si Yuan sa conference room, nakalatag na sa mesa ang mga laptop, ang proyektor ay nakabukas at nagpapakita ng unang slide. Project Genesis, Phase 1, Data Analysis. Ang lahat ng miyembro ng creative team ay nakaupo na rin. Bawat isa ay may kopya ng agenda. May tensyon sa hangin. Lahat sila ay naghihintay. 7 minuto pagkalipas ng 8:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Sky. Dala ang isang malaking sketchpad at isang kahon ng iba't ibang kulay ng marker. Nakangiti siya na para bang wala siyang kaaway sa mundo. Magandang umaga sa lahat. Bati niya, umupo sa bakanting silya sa tabi ni Yuan. Tiningnan lang siya ni Yuan ng malamig. Late ka ng 7 minuto. Mas maaga ng 8 minuto kumpara noong nakaraan. Sagot ni Sky na may kindat. Improvement, di ba? Hindi na sumagot si Yuan at sinimulan na ang pulong. Okay, team. Ang layunin natin ngayon ay suriin ang mga numero. Base sa ating initial research, ang target market natin ay mga babaeng may edad 30 hanggang 45. Ang kanilang pangunahing motibasyon sa pagbili ay nagpatuloy si Yuan sa paglalahad ng mga porsyento, chart at graph. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang computer na nagbabasa ng datos. Ang buong team ay tahimik na nakikinig, abala sa pag-type sa kanilang mga laptop, lahat maliban kay Sky. Habang nagsasalita si Yuan, abala si Sky sa pagguhit sa kanyang sketchpad. Hindi mga numero o salita ang kanyang isinusulat, kundi mga mukha. Isang mukha ng isang pagod na ina, isang mukha ng isang babaeng nangangarap, isang mukha ng isang babaeng naghahanap ng koneksyon. Sa kalagitnaan ng presentasyon ni Yuan, bigla siyang tumayo. Teka lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay pumutol sa monotonong tono ng silid. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Huminto si Yuan sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. May problema ba, Miss Sky? Oh, may problema, sagot ni Sky, lumapit sa whiteboard. Kanina pa tayo dito, pero hindi pa natin napag-uusapan ang pinakaimportanteng bagay. Sino ba talaga sila? Nasa datos na yon, malamig na sabi ni Yuan. Sila ang female 30-45 urban dwellers mid to high income bracket. Hindi, putol ni Sky. Hindi sila mga numero, Yuan. Mga tao sila. Ano ang pangalan nila? Ano ang kinatatakutan nila paggising sa umaga? Ano ang nagpapatuloy sa kanila sa kabila ng pagod? Kinuha niya ang isang asul na marker at nagsimulang mag-drawing sa board. Ito si Ana, sabi niya, habang binibigyan buhay ang isang karakter. 35 years old, single mother. Nagtatrabaho siya sa isang call center. Ang pangarap niya ay makabili ng maliit na bahay para sa kanyang anak. Ang takot niya ay baka hindi niya ito kayang pag-ipunan. Nagpatuloy siya sa pagguhit. Ito naman si Maria, 42, may asawa. Ang mga anak niya ay malalaki na. Ngayon, hinahanap niya ulit ang sarili niya. Sino ba siya bukod sa pagiging o isang ina at asawa? Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang team, sa unang pagkakataon, ay itinigil ang kanilang pag-type at tumingin sa board. Nakikita nila ang kanilang mga sarili, kanilang mga ina, kanilang mga kapatid, sa mga guhit ni Sky. Ang sinasabi ko ay, pagtatapos ni Sky, humarap sa lahat. Bago natin sila bentahan ng kahit ano, kailangan muna natin silang may intindihan. Kailangan nating maramdaman ang nararamdaman nila. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yuan. Ang iyong data-driven na diskarte ay may isang malaking butas. It assumes na ang mga tao ay laging lohikal, pero hindi. Ang mga tao ay emosyonal, at ang kaluluwa na hinahanap ng board mo, yun, ang emosyon. Ang mukha ni Yuan ay parang bato.
Walang mababakas na reaksyon. Ngunit sa loob-loob niya, isang digmaan ang nangyayari. Kinamumuhian niya ang paraan ni Sky, pero hindi niya maikakaila na nakuha nito ang atensyon ng lahat. Nakuha nito ang atensyon niya. Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ng kanyang assistant sa intercom. Sir Yuan, nasa line 1 po si Mr. De Leon mula sa board. Urgent daw po. Tumango si Yuan at sinagot ang tawag. Habang nakikinig, ang kanyang panga ay unti-unting tumigas. Naintindihan ko, sabi lang niya bago ibaba ang telepono. Humarap siya sa team. Ang kanyang mukha ay mas madilim kaysa kanina. May balita ako. Si Marcus Vance, ang CEO ng Apex Media, ay kasali na rin sa bidding para sa Project Genesis at ayon sa aking source, ang kanilang konsepto ay napakalakas. Isang bulungan ng kaba ang kumalat sa silid. Kilala ng lahat si Marcus Vance. Agresibo, tuso at gagawin ang lahat para manalo. Tumingin si Yuan ng diretso kay Sky. Ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan kanina ay nawala. Napalitan ng yelo. Hinila niya si Sky papasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Tingnan mo ang ginawa mo, sabi niya. Ang boses ay mahina, pero puno ng galit. Nagsayang tayo ng 1 oras sa mga drawing at kwento-kwento mo, habang ang kalaban ay gumagawa na ng paraan para talunin tayo. Hindi yon pag-aaksaya ng oras. Huwag mo akong sagutin, sigaw ni Yuan. Ang tanong ko sa'yo, simple lang. Ang layunin mo ba dito ay para tumulong o para manggulo at magpasikat? Huminga ng malalim si Sky. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Tinitigan niya si Yuan sa mga mata. Ang layunin ko ay para iligtas ang proyektong ito mula sa pagiging boring, mula sa iyo. Lumapit siya sa mesa ni Yuan. Kinuha ang makapal na folder na naglalaman ng plano para sa Project Genesis. At sisimulan ko, sabi niya. Ang boses ay matatag sa pamamagitan ng pagpunit sa buong planong ito. Itinaas niya ang folder na para bang totoong pupunitin niya ito sa gitna. Ang mga mata ni Yuan ay nanlaki sa galit at pagkabigla, hindi makapaniwala sa kapangahasan ng babaeng kaharap niya. Hawak ni Sky ang makapal na folder, ang kanyang mga braso ay nangangalay sa bigat nito at sa tindi ng sitwasyon. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Yuan, isang galit na handang sumabog anumang oras. Inaasahan niyang sisigawan siya nito, papalabasin, o baka ipakaladkad pa sa security. Ngunit hindi niya pinunit ang folder. Sa halip, dahan-dahan niya itong ibinaba sa malawak na mesa ni Yuan. Binuksan niya ito sa unang pahina, kung saan nakasulat ang executive summary. Hindi ko ito pupunitin, mahinang sabi ni Sky. Mas masahol pa riyan ang gagawin ko. Kumuha siya ng isang makapal na itim na marker mula sa kanyang bulsa. Sa ibabaw ng perpektong pagkakatype ng mga salita ni Yuan, iginuhit niya ang isang malaking tandang pananong. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ni Yuan. Ang boses ay nagtitimpi. Ipinapakita ko sa iyo kung ano ang kulang. Sagot ni Sky. Hindi inaalis ang tingin sa papel. Binuklat niya ang susunod na pahina. Isang chart na puno ng porsyento. Sabi dito, 78% ng mga kababaihan sa survey ay nakakaramdam na overlooked sila. Ano ang itsura ng isang overlooked na babae, Yuan? Hindi siya hinintay na sumagot. Sa tabi ng chart, mabilis niyang iginuhit ang isang babae na nakatayo sa gitna ng maraming tao, pero walang sinumang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay blanko. Sa bawat pahina ng datos, nagdagdag si Sky ng isang guhit, isang kwento, isang emosyon. Ang customer profile ay naging isang portrait ng isang ina na nag-aalala para sa kanyang anak. Ang sales projection ay naging isang hagdanan patungo sa mga pangarap. Noong una, pilit siyang pinipigilan ni Yuan. Tumigil ka, sinisira mo ang dokumento. Pero habang nagpapatuloy si Sky,
Ang mga protesta ni Yuan ay naging mga bulong hanggang sa tuluyan itong natahimik. Napansin ni Sky na hindi na ito nakatayo ng tuwid na parang isang sundalo. Unti-unti itong yumuko papalapit sa mesa. Ang mga mata ay nakatutok hindi sa galit, kundi sa pag-usisa. Lumipas ang mga oras. Ang galit sa loob ng opisina ay napalitan ng isang kakaibang enerhiya. Isang sayaw ng dalawang magkaibang isipan. Si Yuan ang magbibigay ng datos. Sinasabi sa page 12, ang pinakamalaking pain point nila ay lack of time. Sabi ni Yuan na parang sinusubukan ng isang bagong laro. Kukunin ni Sky ang isang pulang marker at iguguhit ang isang orasan na ang mga kamay ay mga galamay na yumayakap sa isang babae. Dahil ang oras para sa kanila ay hindi isang numero. Sasagot si Sky, ito ay isang halimaw na kailangan nilang labanan araw-araw. Sa isang punto, isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Sky, isang konsepto na nagbubuklod sa lahat ng kanilang pinag-usapan. Iyon na, sigaw niya na ikinagulat ni Yuan. Ang kampanya ay hindi tungkol sa produkto, ito ay tungkol sa pagbibigay pansin sa kanila. Ang tagline, nakikita ka namin. Napatingin si Yuan sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sky ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng paghanga. Nakikita ka namin, ulit ni Yuan na parang tinitikman ang mga salita. It connects to the 92% who feel their daily efforts are unappreciated. Eksakto, sabi ni Sky. Ang puso niya ay tumatalon sa tuwa. Kailangan nating bilugan ang ideyang yan. Sabay silang dumampot sa iisang pulang marker na nasa gitna ng mesa. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang iglap. Ang mundo ay tila huminto. Naramdaman ni Sky ang init ng kanyang balat. Isang bagay na hindi niya inaasahan. May kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Yuan na nakatingin din pala sa kanya. Ang labi ay bahagyang nakaawang sa sorpresa. Ang titig nito ay hindi na malamig. Mayroon itong init. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay. Isang awkward na katahimikan ang namayani. Ako na, sabi ni Sky at kinuha ang marker para bilugan ang kanilang tagline. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho, pero may nagbago na. May isang invisible na pader sa pagitan nila na gumuho. Nang hindi namamalayan, gumabi na. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ni Yuan ay kumikinang na parang mga bituin. Biglang kumalam ang tiyan ni Sky. Doon lang niya naalala na hindi pa pala siya nanananghalian. Napansin yata ni Yuan ang bigla niyang paghawak sa tiyan. Hindi ito tumingin sa kanya, pero nagsalita ito habang nakatingin sa mga papel. May pagkaing darating, sabi nito sa mahinang boses. Kanina pa ako umorder. Napatingin si Sky sa kanya. Nagulat. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa likod ng malamig na anyo, mayroon palang isang taong nakakapansin. Sa salamat. Yun lang ang lumabas sa kanyang bibig. Kinabukasan, maagang pumasok si Carla, ang assistant ni Yuan. Inaasahan niyang daratnan ang karaniwang malinis at walang bahid na opisina ng kanyang amo. Ngunit sa kanyang pagbukas ng pinto, napanganga siya. Ang sahig ay puno ng mga papel na may mga guhit at sulat. Ang whiteboard ay puno ng mga konektadong ideya. May mga tasa ng kape at walang lamang food container sa isang sulok. At sa gitna ng lahat ng ito, sa dalawang magkahiwalay na upuan, mahimbing na natutulog sina Yuan at Sky. Nakasandal ang ulo ni Yuan sa bintana, habang si Sky naman ay nakayokyok sa mesa. Ang isang kamay ay malapit pa rin sa isang sketchpad. Nakatulog sila sa gitna ng isang digmaan ng ideya. Napangiti si Carla. Ang opisina ni Sir Yuan sa unang pagkakataon ay mukhang magulo. Pero ito ay isang magulo na may buhay. Isang magulo na may pag-asa. Nagising si Yuan sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Saglit,
Hindi niya alam kung nasaan siya. Ang kanyang leeg ay nananakit. Pagkatapos, unti-unti, bumalik sa kanya ang lahat. Ang gabi ng brainstorming, ang mga marker, ang mga guhit, ang kamay ni Sky. Napaupo siya ng tuwid. Nakita niya si Sky na natutulog pa rin sa kabilang upuan. Sa liwanag ng umaga, mukha itong payapa. Ang mga hibla ng asul na buhok nito ay nakakalat sa kanyang noo. Sa isang iglap, nakalimutan ni Yuan ang gulo. Ang nakita lang niya ay ang artist, ang babaeng kayang bigyan ng mukha ang mga numero. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi ito magising. Pinulot niya ang mga papel sa sahig, hindi para itapon, kundi para ayusin. Bawat guhit, bawat salita ay tiningnan niyang muli. May kahulugan ng lahat. May puso. Pumasok si Sky sa conference room kinahapunan. Kinakabahan pero determinado. Sa tabi niya ay si Yuan. Tahimik pero may kakaibang kumpiyansa sa kanyang tindig. Team, simula ni Yuan. Ang kanyang boses ay may bagong bigat. May pagbabago sa plano. Sa sumunod na oras, ipinaliwanag nila ang bagong konsepto. Nakikita ka namin. Hindi na si Yuan lang ang nagsasalita. Madalas, ibinibigay niya ang pagkakataon kay Sky para ipaliwanag ang emosyonal na bahagi ng kampanya. Ipinakita ni Sky ang kanyang mga sketch, ang mga kwento ni na Ana at Maria. Isang bagay na himala ang nangyari. Ang team, na dati ay takot magsalita, ay nagsimulang magbigay ng kanilang sariling mga ideya. Ang graphic designer ay nagmungkahi ng isang color palette na mainit at nag-aaruga. Ang copywriter ay nagsimulang magsulat ng mga linya na tumutugma sa tema. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Yuan ang isang tunay na collaboration, isang masayang gulo. At sa gitna nito, nakita niya si Sky na nakangiti. At hindi niya napigilan ang sarili niyang mapangiti rin. Isang maliit. Halos hindi kapansin-pansing ang ngiti. Pero totoo. Magaling, Sky, sabi ni Yuan sa kanya ng mahina habang abala ang team. Magaling ang ginawa mo. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa dibdib ni Sky. Ang simpleng papuri mula kay Yuan ay parang isang malaking tropeyo. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Kinabukasan, habang nagkakape si Yuan sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang assistant na si Carla. Ang muka ay balisa. Sir, sabi nito, may kailangan po kayong makita. Iniabot nito ang isang tablet. Isang article mula sa isang sikat na business blog ang nakabukas. Ang headline pa lang ay parang isang sampal na. Krisis sa loob ng imperyo ni Yuan. Nag-hire ng unstable na freelancer para iligtas ang lumulubog na barko. Nanlamig si Yuan. Binasa niya ang bawat salita. Walang pangalang binanggit, pero malinaw kung sino ang tinutukoy. Inilalarawan ng artikulo ang isang desperadong CEO na napilitang kumuha ng isang erratic and unpredictable na artist para sa pinakamalaking proyekto nito. Pero ang pinakamasakit ay ang mga sumunod na salita. This move is eerily reminiscent of another company's fall from grace over a decade ago, which also bet its future on a wildly creative but unstructured campaign that ultimately led to its catastrophic collapse. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Yuan. Ang pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama. Ang mga salitang wildly creative, unstructured. Ito ang eksaktong mga salitang ginamit ng media para ilarawan ang huling kampanya ng kanyang ama. Ang kampanya na sumira sa lahat. Biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabi ng sigawan ng kanyang mga magulang. Ang araw na isinara ang kanilang opisina. Ang kahihiyan sa mukha ng kanyang ama. Ang pangako na ginawa niya sa kanyang sarili. Hindi siya magiging katulad niya. Hindi niya hahayaang sirain ng walang kontrol na emosyon ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pumasok si Sky sa opisina. May dalang bagong mga sketch, ang mukha ay masaya. Yun, may bago akong ide.
Natigilan siya nang makita ang mukha ni Yuan. Ang init na nakita niya kahapon ay wala na. Napalitan ito ng isang pader ng yelo. Mas makapal at mas malamig kaysa dati. Nakita mo na ba? Tanong ni Yuan. Hindi inaalis ang tingin sa tablet. Ang alin? Naguguluhang tanong ni Sky. Ipinakita ni Yuan ang artikulo sa kanya. Habang binabasa ni Sky, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Hindi ito totoo. Sabi niya, sino ang gagawa nito? Sino pa nga ba? Sagot ni Yuan. Ang boses ay puno ng pait. Si Marcus, ito ang laro niya. Ang pag-atake sa reputasyon, hindi sa produkto. Tumayo si Yuan at naglakad papunta sa bintana. Tinalikuran si Sky. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko sa gulo. Ito ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ko ang kawalan ng katiyakan. Dahil binibigyan nito ng pagkakataon ang mga tao na sirain ka. Yuan, hindi natin ito kasalanan. Hindi mo naiintindihan. Putol ni Yuan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ang emosyon ay isang liability. Ang tiwala ay isang kahinaan. Pinapasok kita dito, pinakinggan ko ang mga ideya mo, at ito ang nangyari. Humarap siya kay Sky, at ang sakit sa mga mata nito ay parang isang punyal. Tapos na ang eksperimento. Simula ngayon, babalik tayo sa dati. Susundin natin ang orihinal na plano, walang kwento, walang kaluluwa, numero lang. Malinaw ba? Bago pa makasagot si Sky, nag-utos na si Yuan sa intercom. Carla, kanselahin. Ang lahat ng creative brainstorming sessions, ischedule ang isang meeting kasama ang data analytics team. Agad. Iniwan niyang nakatayo si Sky sa gitna ng opisina, bigo at nasasaktan. Ang pader na pinaghirapan nilang gibain ay muling itinayo ni Yuan, mas mataas at mas matibay kaysa dati. At sa labas ng pader na yon, naiwan si Sky mag-isa. Lumabas si Sky sa opisina ni Yuan na parang isang sundalong nasugatan sa digmaan. Ang bawat salita ni Yuan ay tumagos sa kanya. Mas masakit kaysa sa anumang kritisismo na natanggap niya sa kanyang buong buhay. Hindi dahil sa galit ito, kundi dahil sa sakit. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, isang takot na napakalalim at napakatotoo. Sa sumunod na 2 araw, naging multo si Sky sa loob ng kumpanya. Dumadalo siya sa mga pulong na puro numero na ulit ang pinag-uusapan. Walang tumitingin sa kanya. Walang kumakausap sa kanya. Si Yuan naman ay umiiwas. Tinatrato siyang parang hangin. Ang masiglang war room nila ay naging isang morgue. Gabi-gabi, umuuwi si Sky sa kanyang apartment na pagod hindi sa trabaho, kundi sa bigat ng damdamin. Hindi na siya makapagpinta. Ang kanyang canvas ay nanatiling blangko. Ang gulo sa kanyang paligid, na dati ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, ngayon ay parang sumasakal sa kanya. Hindi ko siya maintindihan, Maya. Sabi niya sa kaibigan niya sa telepono. Ang boses ay basag. Akala ko may nabubuo na. Tapos bigla, parang isang pader na bakal ang humarang sa amin. Dahil may pinoprotektahan siya, Sky. Sagot ni Maya. Sabi mo, tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ng tatay niya. Baka mas malalim pa ang sugat kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Sky sa harap ng kanyang laptop. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang kinatatakutan ni Yuan. Nagsimula siyang mag-research. Hinanap niya ang pangalan ng dating kumpanya ng pamilya ni Yuan, Reyes Advertising. Sunod-sunod na lumabas ang mga lumang artikulo, mga headline na naglalahad ng isang mabilis at brutal na pagbagsak. Nakita niya ang mga larawan ng isang mas batang ama ni Yuan, puno ng pag-asa habang inilulunsad ang kanilang huling kampanya. At pagkatapos,
Mga larawan ng parehong lalaki, ilang buwan lang ang nakalipas, na mukhang 10 taon ang itinanada, palabas ng kanilang isinarang opisina. Pero may isang larawan na kumuha ng kanyang atensyon, isang larawan ng creative team sa likod ng nabigong kampanya. Nakatayo sa tabi ng ama ni Yuan ay isang pamilyar na mukha, isang mukhang hindi niya makakalimutan, isang mukhang gumigising pa rin sa kanya sa gabi. Si Mang Ben, ang kanyang mentor. Nabitawan ni Sky ang kanyang laptop. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Si Mang Ben, ang taong nagturo sa kanya na ipaglaban ang sining laban sa komersyalismo, ay ang creative director sa likod ng proyektong sumira sa pamilya ni Yuan. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang galit ni Yuan sa gulo. Ang takot nito sa unstructured creativity. Ang pag-ayaw nito sa lahat ng bagay na kinakatawan ni Sky at ni Mang Ben. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ng isang lumang external hard drive. Nandoon ang lahat ng kanyang mga file mula sa mga panahong nag-aaral pa siya kay Mang Ben. Mga litrato, mga lesson, at mga luma nilang email exchange. Sinimulan niyang basahin ang mga huling email ni Mang Ben sa kanya. Mga email na ipinadala nito bago ito biglang naglaho. Puno ito ng pagkadismaya. Isang email. Sky, may mali sa proyektong ito. Ang ganda ng konsepto, pero parang may sumasabotahe mula sa loob. Ang mga datos na ibinibigay sa amin ay parang mali. Pinipilit kong sabihin kay Mr. Reyes, pero ayaw niyang maniwala. Isa pang email, ilang araw bago ang sakuna. Mayroon akong kutob na ang batang intern na si Marcus ang may kinalaman dito. Masyado siyang ambisyoso. Palagi siyang nakadikit sa mga kliyente. May narinig akong usapan tungkol sa paglipat niya sa Apex Media. Kailangan kong maghanap ng ebidensya. Pagkatapos noon, wala na. Walang sumunod na email. Si Mang Ben ay naglaho. Ang kumpanya ay bumagsak. At si Marcus Vance ay naging isang bituin sa Apex Media. Napahawak si Sky sa kanyang bibig. Ang lahat ng ito ay konektado. Hindi aksidente ang pag-atake ni Marcus ngayon. Ito ay isang pattern, isang laro na nilalaro na niya noon pa. At si Mang Ben, ang kanyang minamahal na guro, ay isa sa mga unang biktima. Siya at ang pamilya ni Yuan. Nakatulala lang si Sky sa screen. Ang sakit na nararamdaman niya para kay Yuan ay humalo sa sakit para sa kanyang mentor. Hindi na ito tungkol sa Project Genesis. Hindi na ito tungkol sa kanila ni Yuan. Ito ay tungkol sa hustisya, tungkol sa pagtama sa isang pagkakamali na sumira sa napakaraming buhay. Mabilis siyang tumayo, naligo, nagbihis. Kinuha niya ang kanyang bag at ang hard drive. Gabi na. Pero wala siyang pakialam. Kailangan siyang makita ni Yuan. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina ni Yuan. Pagdating niya sa lobby, sinabi ng guard na nakaalis na ito. Ngunit alam ni Sky kung saan ito pupunta kapag gusto nitong mapag-isa. Minsan niya itong narinig na sinabi sa assistant nito. Nag-book siya ng taxi at sinabi ang address ng isang mamahaling condominium. Pagdating doon, umakyat siya sa rooftop. At naroon nga si Yuan, nakatayo sa gilid, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang anyo ay anino ng kalungkutan. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Sky. Yuan, tawag niya. Lumingon ito. Naggulat na makita siya. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng sakit. Inilabas ni Sky ang isang lumang artikulo mula sa kanyang bag. Ang artikulong may litrato ng ama ni Yuan at ni Mang Ben. Inilapag niya ito sa isang mesa sa pagitan nila. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Sky. Ang boses ay matatag sa kabila ng bumubugsong damdamin. Tungkol sa tatay mo at tungkol sa mentor ko. Nakatitig si Yuan sa lumang larawan. Ang mukha ng kanyang ama sa tabi ng lalaking tinatawag ni Sky na mentor niya.
Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Anong ibig sabihin nito? Ang mentor ko, si Mang Ben, simula ni Sky, ang boses ay nanginginig. Siya ang creative director ng huling kampanya ng tatay mo, ang kampanyang sinisisi mo sa lahat. Napaatras si Yuan na para bang sinampal. Ang babaeng pinapasok niya sa kanyang mundo, ang babaeng pinagkatiwalaan niya kahit saglit, ay konektado pala sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Kaya pala, sabi ni Yuan, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kaya pala pamilyar ang estilo mo. Pareho kayo. Pareho kayong magulo. Pareho kayong mapanira. Hindi, Yuan, makinig ka. Pakiusap ni Sky. Hindi niya kasalanan. May nagsabotahe sa kanila. Mayroon akong ebidensya. Bago pa niya maituloy ang sasabihin, sabay na tumunog ang kanilang mga cellphone. Isang email notification mula sa PR department ng kumpanya ni Yuan. Ang subject, urgent, media leak. Nanginginig ang kamay ni Yuan habang binubuksan ang email. Nakita niya ang isang link sa isang bagong artikulo. Mas malala kaysa sa nauna ang headline, Corporate Espionage, Consultant ni Yuan, may lihim na ugnayan sa nakaraang trahedya. At sa ilalim nito, isang screenshot ng isang email. Isang email na galing kay Sky. Ipinadala niya kay Mang Ben ilang taon na ang nakalipas noong nagsisimula pa lang siya. Ngunit ito ay pinutol. In-edit. Ang tanging nababasa ay isang bahagi na nagsasabing, gagawin ko po ang turo ninyo, Mang Ben. Papasukin ko ang mundo nila at ipapakita ko sa kanila kung paano. Ang konteksto, ang paglikha ng gulo bilang isang art form ay nawala. Ang natira ay isang pangungusap na nagmukhang isang masamang plano. Isang plano para ulitin ang kasaysayan. Itinaas ni Yuan ang kanyang tingin mula sa cellphone. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, poot at pagtataksil. Para sa kanya, ito na ang huling patunay. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Gulo na may intensyon, bulong ni Yuan. Bawat salita ay tumutusok sa puso ni Sky. Iyon pala ang plano mo mula sa simula. Ipinadala ka ba niya para tapusin ang sinimulan niya? Hindi. Hindi totoo yan. Pinutol nila ang email. Sigaw ni Sky. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Si Marcos ang may gawa nito. Siya ang sumira sa kanila noon at siya ang sumisira sa atin ngayon. Pero hindi na nakikinig si Yuan. Ang kanyang isip ay nababalot na ng multo ng nakaraan. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ng kanyang sawimpalad na ama. At ang mukha ni Sky na ngayon ay simbolo ng lahat ng kanyang kinamumuhian. Kasinungalingan, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa rooftop. Nakita ko na ang lahat. Ang pagiging clumsy mo noong una, ang pagpipilit mo sa iyong creative process. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagpapanggap. Yuan, please maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Sky, lumuluha na. Nagkakamali ka. Ako? Tumingin si Yuan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa galit. Hindi. Ako ang nagkamali nung una pa lang. Nagkamali akong pagbuksan ka ng pinto. Nagkamali akong pakinggan ka. Nagkamali akong magtiwala. Lumapit siya kay Sky. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi sa kumpanya ko. Hindi sa akin. Huminga siya ng malalim. At ang mga sumunod na salita ay ang pinakamasakit na narinig ni Sky sa buong buhay niya. You're fired. Umalis ka na. Ikaw at ang gulo mo, lumayo kayo sa buhay ko. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa pandinig ni Sky. Ang lahat ng pag-asa
Lahat ng nabuong koneksyon, lahat ng pinaghirapan nila ay nawasak sa isang iglap. Hindi na siya sumagot. Wala nang salitang makakapagpabago sa isip ni Yuan. Ang nakikita nito ay hindi na siya, kundi isang multo na bumalik para sirain ito. Tumalikod si Sky. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang tunog ng isang bagay na nabasag. Paglingon niya, nakita niyang ibinato ni Yuan ang kanyang cellphone sa pader. Sumabog ito sa maraming piraso. Naiwan si Yuan, mag-isa sa rooftop, napapalibutan ng perpektong tanawin ng syudad, ng kaayusan, ng lahat ng bagay na kontrolado niya. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay mas wasak at mas magulo pa siya kaysa dati. Nasa kanya na ang kontrol na gusto niya. Pero sa proseso, nawala ang lahat. Gabi. Ang opisina ni Yuan ay tahimik. Ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Sa loob ng 24 na oras, mula nang paalisin niya si Sky, sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati. Ang kaayusan, ang kontrol. Ngunit walang gumagana. Tinitigan niya ang presentasyon para sa Project Genesis. Bumalik ito sa orihinal na konsepto. Puro numero, puro datos. Perpekto. Walang buhay, walang kaluluwa. Tiningnan niya ang mga slide at ang nakikita niya lang ay ang mga guhit ni Sky. Sa ibabaw nito, ang mga mukha ni na Ana at Maria. Ang mga kwento. Isinara niya ang kanyang laptop nang may frustrasyon. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kanyang opisina. Ngayon, ang kaayusan na dati niyang minamahal ay parang isang kulungan. Ang bawat tuwid na linya, ang bawat malinis na espasyo ay sumisigaw ng isang bagay na nawawala siya. Dinampot niya ang basag niyang cellphone mula sa basurahan. Tiningnan niya ang sirang screen. Parang salamin ito ng kanyang nararamdaman sa loob. Wasak. Sa isang iglap ng kaliwanagan, naisip niya ang mga huling salita ni Sky. Si Marcus ang may gawa nito. Siya ang sumira sa kanila noon at siya ang sumisira sa atin ngayon. Noon, ang mga salitang iyon ay parang lason. Ngayon, parang isang susi. Binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang mag-imbestiga. Hindi tungkol kay Sky, kundi tungkol kay Marcus Vance. Hinanap niya ang kasaysayan nito. Nakita niya na nagsimula ito bilang isang intern sa kumpanya ng kanyang ama. Nakita niya kung gaano kabilis ang pag-angat nito sa Apex Media matapos bumagsak ang Reyes Advertising. Masyadong mabilis, masyadong perpekto. Isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang lumang group photo ng mga intern noon. Nandoon si Marcus at sa likod niya, nakatayo ang isa sa mga junior executive noon sa kumpanya ng kanyang ama. Isang lalaki na ngayon ay Vice President for Operations ni Marcus sa Apex Media. Ang piraso ay unti-unting nabubuo. Umagang-umaga, pagkatapos ng isang gabing walang tulog, tumayo si Sky mula sa kanyang kama. Ang mga mata niya ay maga, pero ang puso niya ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang bagong apoy. Determinasyon. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Hindi para sa sarili niya, hindi para kay Yuan, at lalong hindi para kay Mang Ben. Hindi ka na mag-isa, Mang Ben, bulong niya sa hangin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap. Hinanap niya ang mga pangalan ng lahat ng dating empleyado ng Reyes Advertising na kaya niyang mahanap. Karamihan ay hindi na sumasagot. Ang iba ay ayaw nang balikan ang masakit na nakaraan. Pero may isa. Si G. Alcaraz, ang dating head ng Accounts Department, isang matandang lalaki na naging matalik na kaibigan ni Mang Ben noon. Nahanap niya ang kanyang numero sa isang lumang direktoryo. Nanginginig niyang tinawagan ang numero. "Sino to?" tanong ng isang magaspang na boses
Sa kabilang linya, Mr. Alcaraz, ako po si Sky. Protege po ako ni Ben. Natahimik ang kabilang linya. Matagal ko nang hindi narinig ang pangalang yan. Sabi ng matanda, ang boses ay puno mo ng lungkot. Ipinaliwanag ni Sky ang lahat. Ang tungkol kay Yuan, kay Marcus, at sa Project Genesis. Noong una, ayaw makisali ni G. Alcaraz. Takot siya. Ang pagbagsak ng kumpanya ay sumira rin sa buhay niya. Please po, pagmamakaawa ni Sky. Alam kong may alam kayo. Kahit ano pong maliit na detalye, isang mahabang katahimikan. Pumunta ka sa coffee shop sa kanto ng Mabini at Rizal, sabi ng matanda. 1 oras, mag-isa ka lang. Sa coffee shop, isang matandang lalaki na may makapal na salamin ang naghihintay. Inilabas niya ang isang lumang ledger. Itinago ko to, sabi niya. Mga kopya ng mga financial request bago ang huling kampanya. May isang bagay na mali. May mga biglaang gastos para sa market research na inaprubahan ng isang junior executive, si Marcus Vance. Mga gastos na hindi dumaan sa akin o kay Ben. At ang pera, hindi napunta sa research. Nawala. At pagkatapos, ibinigay niya ang pinakaimportanteng ebidensya. Isang kopya ng orihinal na email ni Sky na na-forward sa kanya ng isang kaibigan sa media bilang chismis. Tingnan mo ang metadata, sabi ni G. Alcaraz. Ang orihinal na email ay ipinadala mula sa isang server na nakarehistro sa Apex Media. Hawak na ni Sky ang baril na papatay sa kalaban. Pabalik na si Sky sa kanyang apartment nang biglang may humintong itim na kotse sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana. Si Yuan. Sakay, sabi lang nito. Ang kanyang boses ay walang galit, walang yelo. Tono lang ito ng isang taong may misyon. Nag-aalangan man, pumasok si Sky sa kotse. Nalaman ko na, sabi agad ni Yuan. Tungkol sa koneksyon ni Marcos sa mga dati kong empleyado. Tungkol sa pattern. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sky ang pagsisisi sa mga mata nito. Patawad, Sky, sa lahat ng sinabi ko. Inilabas ni Sky ang mga dokumento mula kay G. Alcaraz at ang printout ng email metadata. Ako rin, may nahanap ako. Tahimik nilang tiningnan ang mga ebidensya ng isa't isa. Ang datos ni Yuan at ang kwento ni Sky, sa wakas, ay nagtugma. Ang final presentation ay bukas, sabi ni Yuan. Nandoon ang board, ang kliyente, at si Marcos. Anong plano? Tanong ni Sky. Isang pamilyar na kislap ang bumalik sa mga mata ni Yuan. Ang kislap na nakita ni Sky nung una na silang nagkaintindihan. Hindi lang natin ipipresenta ang Project Genesis, sabi ni Yuan. Ipipresenta natin ang katotohanan. Kinagabihan, sa conference room kung saan sila unang nag-away, magkatabi silang nagtatrabaho. Ngunit ngayon, wala nang tensyon. Mayroon na lang pagkakaisa. Binuo nilang muli ang presentasyon. Isang presentasyon na may numero at may puso. Isang presentasyon na hindi lang nagbebenta ng isang produkto, kundi naglalantad din ng isang kasinungalingan. Handa na sila para sa huling laban. Pagdating sa venue ng presentasyon kinaumagahan, nakita nila si Marcus Vance, nakangiti ng mayabang, kinakamayan ang mga miyembro ng board. Nang makita niya sina Yuan at Sky na magkasama, ang kanyang nangiti ay saglit na nawala, napalitan ng pagkalito, bago niya ito ibinalik. Yuan, glad you could make it, sabi ni Marcus. At dinala mo pa ang masakot mo. Hindi sumagot si Yuan. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ni Marcos. Isang tingin na nangangako ng isang pagtutuos. Umupo sila. Ang kliyente, isang matandang may-ari ng isang malaking kumpanya, ay nagsalita. Okay, let's begin. Apex Media, you're first. Nagsimula si Marcos sa kanyang presentasyon. Makinis, profesional, pero walang buhay. Pagkatapos niya, tumayo sina Yuan at Sky.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Yuan, ang aming kampanya ay tungkol sa isang simpleng ideya, ang pagtingin sa mga taong madalas ay hindi nakikita. Lumingon siya kay Sky. Tumango si Sky. Nagsimula na ang kanilang sayaw. Ang kliyente ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng interes. Sa isang sulok, si Marcus Vance ay nagsimulang pagpawisan. Nagsimula ang presentasyon ni Yuan at Sky hindi sa mga numero, kundi sa isang kwento. Ang kwento ni Ana at Maria na ngayon ay may mga pangalan, mukha at damdamin. Ipinakita ni Sky ang kanyang mga orihinal na guhit sa malaking screen. Ang bawat salita niya ay puno ng simpatiya. Bawat linya ng kanyang sining ay puno ng pag-unawa. Naramdaman ng lahat sa silid ang bigat at katotohanan ng mga kwentong yon. Pagkatapos, si Yuan naman ang tumayo. Ang kwentong yon, sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag, ay sinusupora ng tahan ng matibay na datos. Ipinakita niya ang mga graph at chart. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat numero ay may katumbas na emosyon, isang direktang koneksyon sa mga karakter na ipinakilala ni Sky. Ipinakita niya kung paano ang kampanyang "Nakikita ka namin" ay hindi lang isang magandang ideya, kundi isang matalinong diskarte sa negosyo. Nakatayo si Marcos sa isang sulok, ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng hindi maipaliwanag na kaba. At ang ideya ng pagiging nakikita, pagpapatuloy ni Yuan, ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat kay Marcos, ay mahalaga hindi lang sa marketing, kundi sa katotohanan. Ito na ang hudyat. May isa pa kaming kwento, sabi ni Yuan. Isang kwento tungkol sa isang kumpanyang bumagsak 10 taon na ang nakalipas. Isang kwento ng sabotahe. Sa screen, lumabas ang mga ebidensya, ang mga pekeng financial request na may pirma ni Marcos, ang testimonya ni G. Alcaraz sa isang recorded video call, ang daloy ng pera na nawala. Ang biglaang pag-angat ni Marcos sa Apex Media. Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta kay Marcos na ngayon ay namumutla. Ito ay mga lumang kasinungalingan. Sigaw ni Marcos, sinusubukang bawiin ang kontrol. Kung ganoon, sabi ni Sky, humakbang pasulong, ipaliwanag mo ito. Sa screen, lumabas ang screenshot ng 2 email, ang edited na email na ipinakalat ni Marcos, at sa tabi nito, ang orihinal at buong email ni Sky, at sa ilalim, ang patunay, ang digital footprint na nagpapatunay na ang pekeng email ay nagmula sa server ng Apex Media. Wala nang natirang duda. Ang katahimikan sa silid ay kasing bigat ng martilyo. Ang kliyente, isang iginagalang na negosyante, ay tumayo. Tiningnan niya si Marcos ng may pagkasuklam. Mr. Vance, sabi nito, ang boses ay malamig. Mayroon ka bang maipapaliwanag sa mga akusasyong ito? Hindi makapagsalita si Marcos. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap niya. Ang tagumpay ay ganap. Hindi lang nila nakuha ang Project Genesis nang walang pag-aalinlangan. Sinimulan din nila ang proseso ng paglilinis sa pangalan ng ama ni Yuan at ni Mang Ben. Ang anino ng nakaraan ay sa wakas nabigyan ng liwanag. Pagkatapos ng kaguluhan, nang lahat ay nagsialisan na, naiwan sina Yuan at Sky sa walang laman na conference room. Walang nagsasalita. Ang tagumpay ay matamis, pero ang pinakamahalaga ay ang kapayapaan na dala nito. Gabi na nang matagpuan nila ang kanilang mga sarili sa rooftop kung saan halos nawasak ang lahat. Tinitingnan nila ang mga ilaw ng syudad, hindi bilang anino ng kalungkutan, kundi bilang mga saksi sa kanilang bagong simula. Salamat, Sky, sabi ni Yuan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya tinatago. Hindi lang para sa proyekto. Salamat sa pagpapakita mo sa akin na ang gulo ay may ganda pala. Ngumiti si Sky.
At salamat sa pagpapakita mo sa akin, sagot niya, na ang kaayusan ay maaaring maging isang ligtas na lugar, hindi isang kulungan. Humarap si Yuan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Naging abala ako sa pag-aayos ng lahat ng bagay sa paligid ko. Sabi niya, nakalimutan kong ayusin ang pinakamahalaga. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Sky. Ikaw ang pinakamagandang gulo na dumating sa buhay ko. At ikaw naman ang pinakamatatag na istruktura na kailanman ay kinailangan ko. Sagot ni Sky. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, sa gitna ng syudad na kanilang nilupig, dahan-dahang inilapit ni Yuan ang kanyang mukha kay Sky. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi puno ng apoy, kundi puno ng pangunawa, pagtanggap at pangako. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang kwento. Ito ang simula ng kanilang perpektong balanse. Pagkaraan ng ilang linggo, kung papasok ka sa opisina ni Yuan, mapapansin mong may nagbago. Ang mga pader ay puti pa rin, ngunit sa likod ng kanyang mesa, nakasabit ang isang malaki at makulay na abstract painting na gawa ni Sky. Sa kanyang mesa, sa tabi ng kanyang mga nakalinyang pluma, may isang maliit na paso na may isang matigas na uri ng cactus. Ang gulo at kaayusan, sa wakas, ay natutong mamuhay ng magkasama. At sa gitna nito, natagpuan ni na Yuan at Sky ang isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang estratehiya at mas maganda kaysa sa anumang sining.